Hello. Magandang araw. Welcome to my channel. Ako nga pala si Mystico Moreno, or in short, Mismo. At dito sa aking channel, we will manifest love and light sa inyong Tagalog love reading ngayon na mismo. Okay, so cleanse lang natin itong area kasi nasa ibang location na naman ako. Nandito ako ngayon sa Bataan. And ayan, may mga activities lang dito. Pero while free, ito, gagawa ko kayo ng inyong love reading. At alamin natin ano ang love message para sa inyo. At itong love message na to ay para sa lahat ng earth signs, okay? Taurus, Virgo, and Capricorn. So, tingnan natin ano yung masasagap ng energy. Ngayong first week ng month of June. Ayan, kakapasok lang ng June. Actually, itong energy check-in na to ay for the month of June. Ano ba yung masasagap kong energy para sa lahat ng earth signs? So, gusto kong magpasalamat sa lahat ng earth signs, Taurus, Virgo, Capricorn na patuloy na sumusuporta sa Mystico Moreno channel. Thank you so much po. Sobrang appreciated. Sana po patuloy niyong suportahan by liking this video and commenting below. It really helps the channel grow. Sa mga bago, if this reading resonates and you're connecting with me at gusto nyo pang makapakinig ng mga susunod pang love reading, sana po mag-subscribe na kayo. Subscribe na para updated kayo sa mga ipopost pang video. And yeah, para mas mag-grow pa ang aking channel at marami pa akong magawang love reading para sa inyo. So, thank you so much po. Ayan. Okay. Last shuffle. Okay, so gusto ko lang i-remind ang lahat, tulad ng lagi kong ginagawa, this is a general and collective love reading. So, it may or may not resonate with all of you, lalo na buong earth signs ang tinatry kong itapang energy. So, take whatever resonates, kung anong nag-apply sa life niyo. Leave the rest behind. Kung hindi talaga, huwag pilitin. Abangan nyo na lang yung masusunod ko pang love reading. Baka isa doon ay mag-resonate na sa inyo. Or panoorin nyo yung mga past videos na na-post ko na. Baka isa din doon ay mag-resonate sa inyo. Dahil ang tarot reading at oracle reading naman talaga ay timeless. Better yet, book a personal private reading sa akin. Nasa email. Yung email address ko ay nasa description box below. So, check nyo na lang. Message nyo ako. Kung gusto nyo ng private reading. Better yan kasi mas naka-align yun sa energy niyo. Okay, so ang gagawin natin today ay ang 8-card spread kung saan bubunot ako ng 8 cards from this deck and 8 cards from the other deck, tapos interpret natin siya kada pool. Okay? So, I'll take the 6th card dahil June ngayon. So, first card for Earth Signs, 3 of Cups. Okay, nice. And okay, 4 of Wands. Nice. So, 4 of Wands is a very good card, lucky card. It's a card of milestones, but at the same time, kasi di ba ang 4 of Wands, pag tinignan nyo, para siyang 11-11. And 11-11 is a card of good luck and materialized manifestation. So, kaya 4 of Wands then is a card of milestones or leveling up in a relationship. And with the 3 of Cups paired with it, it just shows that there's a lot of collaboration and growth going on with you and your person. And that's why nagle-level up every time yung relationship ninyo. So, possible na nasa level 6, level 7 na kayo ng relationship. Pwede rin level 2 kung fresh pa lang yung relationship ninyo. But, na-reach yung level 2 na yon or level 6, level 7, level 8 dahil you collaborate and you support each other. So, pareho kayong nagki-carry ng relationship, walang
isa lang yung nagbubuhat ng relasyon, tapos yung isa umaasa lang sa magiging resulta or walang accountability. Pareho are, both are accountable, both are responsible, and both have this effort um, uh, shown and given during sa relationship. So there's a collaborative effort between the two of you, and kaya parang nagre-reciprocate pa kayo ng efforts ninyo, kaya ayan, nagle-level up yung relationship ninyo. Okay? Let's see. Right, with the Two of Wands, and paired with, let's see. Okay, Knight of Cups. Right, there's when it comes to the emotions, yun nga sabi ko sa inyo, nagle-level up. At mas magle-level up pa siya as the day goes by. I think kaka-level up lang today. Pero sooner than later, there's another level up in the relationship. And although may mga choices lang na kailangan gawin, it may or may not happen. Okay? Depende rin yun sa mga choices na gagawin ninyo. May mga not really challenges or obstacles, pero may mga kung sa games, may mga tasks, parang gano'n. Kaya to makakuha kayo ng enough points to level up. Parang may ganun din sa relationship nyo at the moment. And kailangan nyo lang talaga na magkaroon ng proper decision, yun yung magdadala sa inyo, magli-lead sa inyo. So, sa next step, and yung mga susunod pang steps. So, every time may mga steps na yan leading to the next milestone ng relationship ninyo, may mga decision kayo na kailangan gawin. And yun yung mag-shift kung, okay, pinili nyo to, ito yung magiging resulta. Tapos, from this result, may panibagong task ulit. Example lang, kuwari, it's a task-driven yung, like a game, kunwari. I'm not saying na maglaro kayo dito sa relasyon na. Okay? So, yun. So, once na nagle-level up kayo, ayan, ito yung mga tasks and mga points na nakumulate ninyo, ma-reach nyo itong level. Kunwari, sabi ko kanina, 6-7, diba? So, mag-level 8 na kayo. Okay, Knight of Coins. Ayan, another Knight. Oh, alright. So, I think here meron lang, when it comes to something that, action that needs to be done, and, parang may something unexpected kasi na decision or action based on the choices nga na mangyayari. That might, okay, pag may minor arcana, it may or may not happen naman kasi. Pero again, siguro this is an early warning for both of you na yung mga choices nyo, kailangan nyo talaga siyang upuan, kailangan nyo siyang pag-isipan, kailangan nyo, hindi kayo dapat nagpapadalos-dalos o nagbabasta-basta sa mga decisions ninyo. Kasi it may lead to the energy of Five of Cups, which is loss or regret sa connection or sa relationship or sa mga decisions na gagawin nyo. Not necessarily naman na parang hindi ko pa naman nakikita yung energy na parang magkakaroon ng separation, but because of those siguro wrong choices as from the previous pair, pag may mga mali kayong choices, it may result to some challenges, okay, pwedeng issues, pwedeng arguments, but not necessarily a separation. Wala pa naman ako nakikitang energy or na-feel na energy on that. But of course, syempre, you want a peaceful relationship, di ba? Unahin nyo ng mga issues. So that's why, see, here with the Magician card, you have the tools naman talaga, and you have the capacity or mga kakailanganin ninyo to make the relationship work or to prevent this Five of Cups energy. Okay, you have what you need physically, emotionally, diba, yung heart, mind, body, and soul ninyo. Okay, you have, kasi lalo na, diba sa umpisa, you have collaborative effort nga. So, kaya nyo yan. Pagtulungan nyo lang lagi, every time may challenges na paparating, pagtulungan nyo lang. Lalo na there's a very nurturing energy here with the Queen of Cups na
mahal nyo talaga din naman talaga ang isa't isa and gagawin nyo rin yung mga kailangan nyong gawin for the relationship to work and not fail. Okay? Okay. Okay. Page of Swords. And okay, Four of Pentacles. So, yeah. Also careful lang din when it comes to being possessive and for being jealous kasi it might, lalo na nakabit siya sa Page of Swords, be honest. Kung nafe-feel ninyo na parang, kung wari, yung mga, yun nga, magkaroon na kayo ng conflict in case nagkamali kayo ng decision and it led to some conflict. Although alam nyo na mahal nyo isa't isa, careful lang na pag may mga triggers kayo to be very possessive and jealous. Meron isa sa inyo may ganyang tendency. And you have to just really speak the truth and be honest about it. Kailangan nyo siyang pag-usapan. Kapag na-feel nyo na nga na parang, uy, nararamdaman ko na to. And you have that collaborative effort nga pag-usapan nyo and be honest about it. Kasi pag na-explain nyo siya na, uy, parang ito yung nararamdaman ko. And bakit ko ito nararamdaman? Kasi ganito, ganyan. Lay down everything for the other person to understand your point of view. And same goes to you. Hindi naman for sure yung gusto mong mangyari kapag may ganong mga nafe-feel yung person mo, lalo na kapag dating na sa sales. Kasi the more na kinikimkim nyo yan, the more na hindi nyo din siya pinag-uusapan, mas nagpo-formulate yung utak ng isang tao. Okay? Here with the thoughts here, or especially Page of Swords here, kung whatever yung mga overthinking, parang ano pa siya, nag-snowball pa siya, kahit hindi naman na, parang story over story, nagpapatong-patong siya, and alam mo na hindi naman yun yung reality. So, careful on that. Okay, see? Another Four of Wands. Okay? Four of Wands. Oops. Four of Wands. And sa 2 decks na ginamit ko, parehong lumabas siya. So, it just means na talagang kaya ninyo. And please, with the Chariot pa, yung di ba parang kaka-level up nyo lang. Actually, yung growth ng relationship niyo medyo parang exponential siya. Tuloy-tuloy lang siya, progress siya ng progress. The more you collaborate and parang pinagtutulungan ninyo talaga yung relationship goals ninyo na ma-achieve siya. Kung ang goal ninyo is level 12, level 15 ng relationship, kayo na mag-decide kung ano yung mga levels na yun. Ma-achieve nyo siya sooner than later. Basta nga lang, iwasan nyo ito, nagkaroon na kayo ng warning, yung sinabi ko behind, and just keep manifesting, and yung nga, meron naman kayong capacity and mga tools na kailangan nyo for the relationship to work and to reach that goal. I-push nyo lang siya, okay? Lalo na talaga nag-double confirm yung Four of Wands, which is a card of milestone sa relationship. So, nafe-feel ko dito may panibagong level up naman na magaganap na either pwede nyo ikagulat, pwede rin ina-anticipate nyo na or ina-expect nyo na, pero sooner than later mangyayari siya. Okay? Four of Coins na naman. Four of Coins is the same as Four of Pentacles. So again, it's another warning. Siguro, every time na may ganitong nangyari, parang nagkakaroon ng roller coaster ay magiging possessive kasi nga parang nag-grow yung relationship, may bagong milestones, parang tendency ninyo is to possess this person pa, diba? Tingin mo, with the Queen of Pentacles here, dapat mas mangibabaw to yung energy ni Queen of Pentacles sa relationship ninyo. Yung nurturing energy na very stable, secure, and alam niyo na you can depend on each other, di ba? Kasi alam niyo naman sa sarili niyo na mahal niyo yung isa't isa, di ba? Bakit kailangan niyo pang may mga selos-selos, may pa kayong nafe-feel dyan. Diba? Diyos ko, nangyari na nga itong mga milestone sa life ninyo. So, dapat
hindi nyo na iniisip yung mga ganyan and wala na kayong insecurity. Lalo na kung tulad nga ng sinabi ko kanina, na-reach nyo na yung ganitong level. Umabot na kayo ng level 6, 7, di ba? Ibig sabihin, ang dami nyo na nalampasan na level. Tapos, ah, surface pa tong mga insecurities ninyo, di ba? So, iwasan nyo lang. I think this is also a guidance na or to help you then sa mga decisions na kailangan yung gawin. Okay? King of Swords. And last, see? Nine of Swords. So, dalawa lang yan. Either you maging honest kayo or not. Diba? And kung hindi kayo maging honest talaga sa mga kanina sinabi ko, diba, you have to be open. You have to tell kung may mga triggers na din kayo na nararamdaman. You have to say it. Lalo na nandito na kayo sa level na to, diba? So, kung nandito na kayo sa higher level ng relationship, dapat hindi na kayo nagkikip ng kung ano-anong parang may mga tinatago pa kayong information sa partner ninyo. So, just be open kasi I think yung dito sa King of Swords, yung being open is, lalo na when it comes to communication, yung thoughts ninyo, kung hanggang thoughts lang siya, hindi nyo siya nire-relay and communicate, it will stress you out. Nine of Swords is a card of like stress, trauma, anxiety, daming iniisip and overthink. And tingnan nyo, may overthinking dito and I think this is a result of yung pagiging possessive and jealous nyo masyado. Either you or your person roles can be reversed naman. So, check nyo na lang, be careful kasi it may sign naman, di ba? Lalo nag-start kayo ng dun sa collaborative energy and milestone. Tapos may milestone ulit dito. Tapos it will just end up to something na will lead to anxiety. Alam mo, siguro, syempre, ini-aim nyo level 12, di ba? So, kung level 7 kayo, parang mayroon pa kayong 5 levels na kailangang pagdaanan or i-achieve before you reach that level. And, of course, minsan darating yung ma-feel nyo ay anxiety na yan na, baka between this level 7, level 12, may mangyari, di ba? And unexpected, ganyan. So, wag niyong i-manifest. Again, lumabas yung Magician card. The more you manifest negativity, the more it materializes. So, manifest nyo na yung positive things. Okay? So, ayan. So, sana nakatulong itong reading na to. Before we close, bunot ako ng 2 oracle cards from this deck. That would be the advice of the universe sa inyo. Okay? Kung nag-resonate ko sa inyo, ayan. Comment na lang sa baba. Also, use this reading with discernment, okay? Wag mag-rely lagi sa tarot and oracle readings sa mga kailangan yung gawin. So, guidance lang to, okay? May free will pa rin kayo. And alam nyo naman sa sitwasyon nyo, ano yung mga kung nga rin hindi naman lahat to nag-resonate, di ba? So, kaya sabi ko kanina, take whatever resonate, leave the rest behind. So, yan, i-apply nyo lang and gamitin nyo lang to as guidance. Huwag nyo siyang gamitin as your ultimate truth, okay? Okay, first card, serenity, peace, and affection. Yeah, be at peace. Kasi yung person mo naman talaga, yung affection niya nasa inyo na lang naman talaga. Okay? Kaya, yung overthinking, yung mga triggers ninyo, isang tabi nyo na siya. Be at peace. Okay? Sa relationship. Kasi the more peace you have sa relationship, mas mawawala din yung mga, insecurity triggers, mga anxiety, trauma. Not trauma. Yung, alam mo yun, yung overthinking. Okay, kasi itong person ninyo naman in the relationship, meron dito
yung Queen of Cups energy and Queen of Pentacles energy. Queen. Diba? Mga queen energies, ano yan, very nurturing love and affection yan. So, just trust that your person is, that your person loves you that much din. Okay, so, kita-kits na lang. Abangan nyo na lang yung mga susunod ko pang reading dito lang sa akin channel. Ako si Mystico Moreno, in short, mismo. Ingat!